Sa Belle's POV, di ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Ang sakit ng puso ko. Alam ko kahit siya natigilan dito na makita ako. Pero dahil binaliwala lang ako sa kanya, wala ako nakitang kahit anong emosyon sa mga mata niya. Pinilit kong maging normal sa harapan nila. Siya yung babaeng nakita namin sa Griffin. Alam ko rin na may malalim silang koneksyon. Nalata ko kagad yun nung nasa restaurant kami. Magandang gabi po. Bati ko sa kanila habang pinipilit pasiglahin ang boses ko. Hi, good evening. I'm Karina. You can call me Karen. And you are? Nakangating sabi niya sa akin. Sabrina po, maid ni Senyorito Karim. Pakilala ko sa kanya. Tumingin to kay Manong na may pagtataka. You hired a maid now? May halong panguuya matanong nito kay Manong at mahahalata rin sa boses niya. It's mom's idea. Baliwala niyang sagot doon sa Karen. Ayoko nang tumagal pa dito kaya nagpaalam na ako. Baka kapag magtagal pa ako lalo ko lang saktan ang sarili ko. Senyorito, pwede na po ba akong pumasok sa silid ko? Tanong ko sa kanya hanggang di makatingin sa kanya. Leave us now. Kalmadong sagot niya sa akin. Okay po. Medyo pumiyok na sagot ko sa kanya. Pagpasok ko sa silid ko, doon na nagsimulang pumatak ang luha ko. Wala naman kaming relasyon pero nasasaktan ako. Masakit pala kapag nakita mo na may kahalikan ng iba yung tao na ikaw ang naging kasama kahapon lang. Tanga rin ako dahil alam ko namang babaero siya pero bumigay ako. Tapos ngayon iba na naman siya. Nakuha na naman niya yung gusto niya kaya hahayaan ko na siya. Mahalaga yon sa akin pero ano nga bang magagawa ko? Hindi ko na po pwedeng ibalik dahil nawarak na niya. Ang sakit pa naman niyang mangwarak na niramdam ko pa rin hanggang ngayon. Pinunasan kong luha ko at nagpalit ako ng damit ko. Habang nakatingin ako sa salamin, di ko maiwasang malungkot para sa sarili ko. Pinilit kong maging okay at gumiti kahit masakit ang katawan ko at masama ang pakiramdam ko. Kaya mo yan, Sabel. Ikaw pa. Kausap ko sa sarili ko. Paglabas ko, walang tao sa sala kaya't napatingin akong bigla sa pinto ng kwarto niya. Nandyan kaya siya? Pero baka umalis din sila nung Karen niya. Kahit gabi na nagsimula na ako maglinis. Madaming kalat sa mesa na pakiwari ko. Kumain na sila dahil may natitira pang pagkain. Di ako gutom kaya tinabi ko na lang to sa loob ng ref. Pagkatapos ko maglinis, pumasok ko na sa lid ko para magpahinga. Uminom ako ng gamot dahil wala akong dapat asahan kung may mangyayari ba sa akin dito. Walang ibang mag-aalaga sa akin kundi ako lang. Bago ako natulog, nagbukas ako ng phone ko. Doon ko nakita mga pictures namin. Ang mga pictures na nakangiti siya. Ibang-iba sa ugali niya dito na bugnutin, palibasa kasi matanda na. Alam mo, Sabel, baka nagpanggap lang siya na masaya. Bulong ng isang bahagi ng utak ko sa akin. Eto na naman kami. Nag-aaway na naman kami ng sarili ko. Di ko na malay nakatulog na pala ako. Araw ng linggo ngayon at maaga akong bumangon para magluto ng almusal. Marami na akong alam na iluto. Naglakad din ako papunta ng kusina. Pero nakita ko sa senyorito ang magluluto na sana. Ako na po ang magluluto. Mabilis kong inagawang sandok na hawak niya. Good morning po pala sa inyo. Saad ko sa kanya dahil nakalimutan ko siyang batiin. What's good in the morning? Bulong na sabi nito pero malinaw kong narinig. May sinasabi po ba kayo, senyorito? Kunwaring tanong ko sa kanya. I can cook my own food. Supladong sabi nito sa akin. Pero ako po ang MAID dito. Medyo naiinis na sabi ko pa sa kanya. You can leave if you want. I don't need you here. Masungit ulit na sabi niya. Huminga ako ng malalim dahil parang sasabog na ako sa galit. Bakit? Tinatanggal niya na ba ako sa trabaho? Seryosong tanong ko sa kanya. Hindi to sumagot. Malamig lang nakatingin sa akin. Tumingin ako diretso sa mga mata niya. Nilabanan ko ang seryoso niyang tingin. Sana sinabi mo na kahapon para hindi na ako bumalik pa. Sabi ko sa kanya bago lumabas sa kusina at pumasok na sa silid ko. Gusto ko umiyak pero walang luhang pumapatak sa mga mata ko. Binalot ng galit ang puso ko. Sinilip ko ang wallet ko at may natitira pa akong 5,000. Naisip ko na kapag umalis ako, pwede siguro ako maghanap ng bed space at mag part-time na trabaho. Nahagip ng mata ko ang calling card ni Sandrix. Gusto ko siyang tawagan pero naisip ko, hindi kami ganun ka-close para tawagan ko siya. Sinimulan kong ipasok ang mga damit sa dala kong bag. Inalis ko kasi mga gamit ko doon kagabi dahil binalik ko sa cabinet. Di pa ako natapos sa pag-ayos na may biglang yumakap sa akin. I'm sorry babe, don't leave. Bulong niya sa tenga ko. Doon na pumatak ang luha ko hanggang sa naging hikbi na.
Hindi ko kasi inaasahan na hihingi siya ng sorry sa akin. Ang akala ko mataas masyado ang pride ng manong na to. Bakit mo ako pinipigilan? Di ba ito ang gusto mo na umalis na ako? Naiinis kong tanong sa kanya. Let's get married. Biglang sabi niya sa akin, kaya napaharap ako sa kanya. Anong sabi mo? Kasal? Nauutal na tanong ko sa kanya. Hindi kasi ako makapaniwala sa sinabi niya. Paano niya nagagawang alokin ako ng ganyan sa kaseryosong bagay? Sinagot niya ako ng isang masuyong halik na puno ng pag-iingat. Tumingin siya sa mga mata ko. I am serious, babe. Sabi niya sa akin. Tumawa ko dahil hindi ko alam ang sasabihin ko. Nakikibang na ba siya? Siguro nga baliw na siya. Senyorito, kung joke yan, wag mo akong pagtripan. Saad ko sa kanya. Sorry, alam kong mabilis to para sa'yo. Wag mo na lang pansinin pa ang sinabi ko. Let's go na, samahan mo na lang ako magluto ng breakfast. Sabi niya sa akin. Hindi ko alam pero yung ines na nararamdaman ko kanina bigla na lang nawala. Hindi ko kasi akalain na hihingi siya ng paumanin sa akin. Isa rin yun sa dahilan kaya't lumambot kaagad ang puso ko sa kanya. Masasabi ko talaga may lugar na siya sa puso at buhay ko, pero pilit kong itinatanggi. Naglakad kami papunta ng kusina habang siya nasa likuran ko at nakayakap na parang baby. Babe, para ibang breakfast ang gusto kong kainin. Saad niya sa akin. Tumigil ka, senyorito. Hanggang ngayon masakit pa. First day of school na bukas, baka hindi ako makapasok. Kapag pinasukan mo ko, naiinis na asik ko sa kanya. Gagamutin na lang natin, babe. Tumatawang sabi pa niya. Ewan ko sa'yo. Tsaka bakit babe ang tawag mo sa akin? Nakangusong tanong ko sa kanya. Kasi ikaw ang babe ko. Sabi niya bago ako hinalikan. Ewan ko sa'yo. Kinikilig na sabi ko bago ako tumalikod sa kanya para itago ang namumula kong mga pisngi. Para na sigurong kamatis ang buong mukha ko. Babe, harap ka na. Sabi niya sa akin. Babe, alis tayo later. Sabi niya ulit sa akin, kaya napaharap ako sa kanya. Ha? Saan naman tayo pupunta? Tanong ko sa kanya. We are buying your school supplies. Sabi niya sa akin. Wag na, nakabali na ako. Sabi ko sa kanya. Dahil dyan, payag ka na makipag-date sa akin. Magiging busy ako this coming days, kaya mag-date na lang tayo tonight. Yaya niya sa akin. Ako naman hindi makapaniwala sa narinig ko. Date? Gusto mo makipag-date sa akin? Para kung hihimatayin sa narinig ko. Pakiramdam ko aatakin ako sa puso. Aatakin sa kilig. Ikaw ang bahala. Sagot ko sa kanya pagkatapos mabilis akong pumasok sa kwarto ko. Nabibingin na naman kasi ako sa lakas ng tibok ng puso ko. Seryoso? Date? Di makapaniwalang saad ko habang nakaharap ngayon sa salamin. Karim's POV. After our conversation about dun sa pagpasok sa university, nagtampo ko. I don't like the idea na hindi kami sabay sa pagpasok ng school. Hindi ko na siya po pwedeng makasama doon, pati ba naman sa pagpasok? Sa inis ko, bumalik ako mag-isa ng Maynila. Isang desisyon na pinagsisihan ko. Tumawag ako kay nanay dahil sobrang nakonsensya ako. Hello nay, si Karim po ito. Nandyan pa po ba si Sabrina? Tanong ko sa kanya. Naku anak, kanina pa siya umalis. Kamusta, nakarating ka na ba dyan? Tanong niya sa akin kaya lalo ako nakaramdam ng pagkakonsensya. Salamat po, Nay. Huling sabi ko, bago ko binaba ang tawag. Napasabunot ako sa buhok ko sa frustration sa ginawa ko. Pero na pa ba ang magagawa ko? Natulog kaya muna ako? Shit, kahit matulog hindi ko na magawa. Hindi ko maiwasang magbalik tanaw sa nangyari sa amin sa talon. That was the best experience for me. Sa dami na naikama ko, sa kanya lang ako nang gigil na parang ayaw ko na siyang tigilan pa. Kadalasan kasi round 1 lang ako palagi pero sa kanya, I really want more. Humiga ako sa sofa dahil gusto ko nang makatulog dahil bala ko siyang sundan sa bus station mamaya. Papikit pa lang ako na may biglang nag-doorbell. I missed you, Karim. Where have you been? Tanong sa akin ni Karen. Niyakap niya ako pero tinanggal ko ang kamay niya. What brought you here? Bakit ka nandito? Anong kailangan mo? Sunod-sunod pang tanong ko sa kanya. Visiting you and also nagdala ako ng food for you? Nakangiting sagot niya sa akin. You can leave now, Cassie. Kalmadong saad ko. Why are you acting like that? Inis pang tanong niya sa akin. You're not supposed to be here. We are no longer in a relationship. Sagot ko naman sa kanya. Walang pasabi niya akong hinalikan. Hindi ko napaghandaan ang ginawa niya. Sakto dumating si Isabel. Nakita kong gulat sa mga mata niya.
Pinilit kong maging normal sa harapan niya pero bigla ako nakonsensya. Masyadong mataas ang pride ko kaya nagawa ko pa rin siyang sungitan. Sa pag-iwan ko sa kanya, wala na ako nagawa para hindi maging mababa ang tingin sa kanya ni Karen. Parang nanunok ko ang dila ko dahil sa hindi ko magawang ipagtanggol. Si Karen ang inaanak ni Mommy na naging una kong kasintahan, na naging dahilan din kung bakit ako naging babaero. Kahit na matagal na kami nagkahiwalay, pilit kong inaasam na magkita kami ulit at bumalik kami sa dati. Pero nagbagong lahat simula nang dumating si Manang. Maaga ako nagising para magluto ng breakfast. Mamayang gabi may dinner sa bahay para sa celebration ng birthday ko. Ako na po dyan, senyorito. Aniya sabay agaw sa hawak kong sandok. Sinungitan ko siya at sinabing umalis na siya. Pero hindi ko sinabing umalis sa buhay ko kundi sa kusina lang. Nakipagtitigan siya sa akin. May iba sa tingin niya. Natakot akong bigla sa sinabi niya. Sana sinabi mo para hindi na ako bumalik pa dito. Walang kakurap-kurap niyang sabi sa akin. Mabilis tong lumabas sa kusina. Ako naman mabilis na pinatay ang stove. Nakita ko siya nilalagay ang mga gamit niya sa bag. Bigla na lang kumulo ang dugo ko na makita ko. Tinitingnan niya ang calling card ni Sandrix. Lumapit ako sa kanya at niyakap ko siya. Siya ang unang babaeng sinabihan ko ng sorry at nagpakumbaba ako. Natakot ako sa posibilidad na aalis siya at iiwan ako. Naalok ko pa siya ng kasal na kahit ako'y nagulat din. Bago mo ako alokin ng kasal, pwede bang ligawan mo muna ako, Manong? Nabigay ko na sa iyong lahat pero wala yatang balak pang panagutan ako. Saad niya sa akin habang kumakain. Kaya nga magde-date tayo ngayon, sabi ko sa kanya. Seryoso ka na ba talaga dyan, Manong? Tanong niya sa akin na para bang hindi makapaniwala. Of course, I'm serious. Pero babe, stop addressing me this Manong thing. It's not bagay. Nakangiwing sagot ko sa kanya. Wow, coming from you po? Nakaisbin na sabi niya pa sa akin. Your style is so Manong naman talaga, babe. Depensa ko naman sa sinabi niya. Basta simula ngayon, Manong ang itatawag ko sa'yo at wala kang pake. Babe? Maktol ko sa kanya. Pero dead na siya at patuloy lang sa pagkain. Alam ko na hindi siya nagbibiro. Ito na naman ako. Naaakit sa bawat pagsubo niya ng kutsara sa bibig niya. Masyado na ako apektado sa kanya. Konting galaw lamang niya naapektuhan agad ang nasa baba ko. Huminga ako ng malalim bago tumayo at nagugas ng kamay ko. Sakto rin tumabi siya sa akin para maghugas ng plato. Niyakap ko naman siya. Manong naguhugas po ako. Paungol na sabi niya. Maghugas ka lang babe, huwag mo akong pansinin. Sabi ko habang minamasahe ko ang dalawa niyang malusog na dibdib. Jake! Impit na ungol niya sa pangalan ko. Dahil sa sinabi niya bigla na lang bumigay ang pagtitimpi ko. Hindi mo alam ko anong binubuhay mo sa pagtawag mo sa akin ng Jake? Pabulong na sabi ko sa tenga niya. Wala akong sinayang na pagkakataon at ibinaba ko na ang suot na boxer ko. Pinadama ko sa kanya kung anong ginalit niya. Gamutin muna natin yung sugat mo, babe. Bulong kong sabi sa kanya. Wala akong sinayang na pagkakataon at ibinaba ko ng suot na boxer ko. Pinadama ko sa kanya kung anong ginalit niya. Gamutin muna natin yung sugat mo, babe. Bulong na sabi ko sa kanya. Makakalakad pa naman siguro ako bukas, Jake, diba? Let's see, babe. Sagot ko sa kanya dahil di rin talaga ako sigurado. Isa lang ha, baka kasi bigla ako absent sa school bukas. First day of school pa naman. Paalala niya sa akin. Napaungol siya. Alam ko nasaktan siya pero hindi ko kayang tumigil. Sorry babe, I will be gentle. Sabi ko sa kanya. Really Jake? Kontra ng isipan ko sa sinabi ko. Wait for me babe, let's come together. Nanginig akong bigla dahil tuluyan na akong sumabog at nakalimutan ko nang iputok sa labas. Bahala na. Di ko mapigilang sabihin sa sarili ko. Hawak ko siya dahil alam kong nangihina ang tuhod niya. Let's take a shower babe and be ready for round 2. Nakangising sabi ko habang karga ko siya papasok sa room ko. Ang sinungaling mo. Sabi mo isa lang. Sinasabi ko sa Manong ha kapag ako hindi makapasok bukas lagot ka talaga sa akin. Naiinis pang banta niya sa akin. Dahil sa pagtawag mo sa akin ng Manong, may additional na isa pang round. Nakangising bulalas ko sa kanya. Ano? Sigaw niya sa akin halos mabingi ako sa lakas ng boses niya. Sa Belle's POV. Hindi ako makapaniwalang bumigay na naman ako kay Manong. Ang sakit tuloy. Babe, are you okay? Tanong niya sa akin. Sa tingin mo ba okay lang ako, Manong? Ikaw kaya sa sitwasyon ko, itatanong mo pa kaya yan? Ines pang sabi ko sa kanya. Yumakap to sa akin.
Sorry babe kung napasobra ako. Ang sarap mo kasi kaya hindi ko naiwasang hindi ka angkinin. Saad niya habang nakasiksik sa dibdib ko. Hindi pa kami bumabangon simula pa kanina. Di ba may dinner kayo ngayon sa manson? Bakit di ka pa nag-aayos? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Tayo babe. Kasama ka. Hindi po pwedeng maiwan ka dito. Nakangiti ang sagot niya sa akin. Diyos mio ka manong. Kaya ko ba maglakad ngayon? Nakalabing pahayag ko sa kanya. Siguro. Hindi siguradong sagot niya sa akin. Huminga ako ng malalim dahil na pa nga bang magagawa ko. Boss ko pa rin siya. Bumangon na ako para maligo. Pagtayo ko nanginginig ang mga binti ko. Babe, let me help you. Aniya bago ako buhatin papunta sa banyo. Mabuti na lang at may warm shower kahit naibsan ng sakit. Pasalamat din ako dahil walang ibang ginawa sa akin ng manong na to. Dahil ko nagkataon, lumpo na talaga ako. Nagbihis ako at nang lumabas ako ng silid ko, saktong labas din niya. Let's go, babe. Yaya niya sa akin habang hawak ang kamay ko. Sabay kaming lumabas sa kondo niya habang magkahawak kamay. Tumingin pa ako sa paligid dahil baka makikita sa amin. Pilit kong tinatanggal ang kamay ko pero lalo niyang hinihigpitan ng hawak. Relax, babe. It doesn't matter kung may makakakita sa atin. Pabalong pang sabi niya sa akin. Kahit na, sagot ko naman sa kanya. Hindi ito nagsalita at nagpatuloy lamang sa paghila sa akin. Pagdating sa parking lot, pinagbukas niya ako ng pinto ng kotse. Medyo nailang ako dahil di ako sanay na ganito siya sa akin. Pumasok siya sa kabila. Siya nagayos ang seatbelt ko. Kinilig pa ako sa ginawa niya dahil hinilikan niya ako bago nagmaneho papunta sa manson. Pagdating namin, hinilikan muna niya ako at saka siya bumaba. Wala man nakakita dahil fully tinted ang sasakyan niya. Nauna siyang bumaba samantalang ako. Hirap sa paglalakad dahil medyo makirot ang nasa gitna ako. Nanay Ason, kamusta po kayo? Masayang tanong ko kay nanay, sabay yakap na rin sa kanya. Mabuti naman ako anak. Sabel, na miss ka namin, kamusta ka na? Tanong pa nito sa akin. Mabuti rin po ako, nay. Kakauwi ko lang po kahapon galing sa probinsya. Bukas po unang araw ng pasukan ko sa university. Saad ko sa kanya. Ang galing naman at makakapag-aral ka na. Pero teka, bakit ganyan ka maglakad? May masakit ba sa'yo? Biglang tanong nito sa akin. Masakit lang po ang paa ko, nay, kasi napatid po ako kanina. Saad ko dito. Sorry po God, pero naging sinungaling na talaga ako. Sabi ko sa isipan ko. Pumasok ako ng kusina para tumulong sa kanila sa garden daw kasi gaganapin ang dinner nila dahil may darating na bisita. Abala ang lahat at kahit ako hindi ko na malayan ng oras. Ako nagdala ng juice sa mesa nila. Ang laki ng ngiti sa akin ni Mara. Hi Isabel, I miss you. Bulong sa akin ni Mara nung sinalinan ko siya ng juice. I miss you too. Pabulong kong sabi sa kanya. Nakita ko kumunot ang noon ni Manong. Nung si Senyorito Justin ang nilagyan ko ay todong itito sa akin. Ngumiti ako pabalik sa kanya. Pagbalik ko sa kusina may bigla na lang humila sa akin sa madilim na parte ng hardin. Hindi ko napagandaan ng halik sa akin ng taong kilalang kilala ko. Jake? Pabulong kong sambit sa pangalan niya. That's your punishment dahil ngumiti ka sa iba. Sa akin ka lang dapat ngingiti. Sabi niya bago ko iwan. Hay, napakasiloso talaga. Tahimik ako nakatayo sa gilid na makita ko si Karen at Miel na masama ang tingin sa isa't isa. Biglang tumingin sa akin si Miel, pati ba naman sa akin galit din siya? How's your life in Austria, Karen my dear? Tanong dito na senyorita. It's really great, Ninang. But my life is not totally happy because I've missed Karim so much and I'm ready to settle down this time. Sagot nito kay senyora. Napatingin sa akin si Manong pero umiwas ako ng tingin. That's good to hear, Iha. I think Karim is also ready to settle down and have his own family. Gusto ko na ng mga apo, right, Karim? Nakangiting sabi ni senyora, saka binalingan si Manong. I don't have time for that. Sagot nito. I gotta go, Mom. Paalam nito kahit di pa ito tapos kumain. Pero anak, hindi ka pa tapos kumain. Pigil dito ni senyora pero sinabihan to ng asawa niya na hayaan na lang. What are you waiting for, Manang? Masungit pang tanong nito sa akin. Sorry po, senyorito. Uuwi na po ba tayo? Tanong ko sa kanya. Yeah. Tipid na sagot pa niya sa akin. Sa tingin ko, malalim ang relasyon nila ni Karen. Kaya hindi ito komportabling pag-usapan ang tungkol sa pag-aasawa. Pero kahapon naghalikan pa nga sila eh. Bigla tuloy sumagi sa isip ko na, paano pala ako? Anong tingin na sa akin? Ayoko maging kabet or no other woman niya. Karim, wait! Habol ni Karen sa amin.
Ako naman ay nanatili lang sa kinatatayuan ko. Why are you leaving so early? Tanong nito kay Manong sabay yakap dito. Umiwas agad ako ng tingin at biglang sumakit ang mata ko. We need to go now, Cassie. May giggle sa boses ito habang tinatanggal ang braso ni Karen na nakapulupot sa kanya. Let's go, Manang. Sigaw niya sa akin, kaya tataranta ako. Mabilis akong sumakay ng sasakyan. Hindi ko na naayos ang seatbelt ko nang pinaharurot niya na ito kaagad. Sa sobrang kaba ko, hindi ko namalayan, tumulo na pala ang luha ko. Nagulat ako nang bigla itong pumreno at niyakap ako. Sorry, babe, sabi nito sa akin. Did I scare you? Tanong niya sa akin. May bala ka na bang magpakamatay? Huwag mo naman sana ako isama dahil gusto ko pang makasaawa at magkaroon ng anak. Wala sa sariling sabi ko sa kanya. Dahilan para sumilay ang magandang ngiti sa labi niya. Let's go, babe. Mag-date na tayo. Saan nito bago pa rin ang sasakyan, papunta sa lugar kung saan kami magkakapunan. Pero bago yon hinalikan niya muna ako. Nakarating ako sa papunta sa lugar. Sa restaurant ang alam ko dampa ang tawag nila dahil sa dami ng mga nasinaserve nila. Natuwa talaga ito dahil paborito ko ang seafoods. Wow, mukhang masarap ah. Excited na sabi ko. Ngumiti sa akin si Manong sabay sa kabig sa akin para bumulong. Mas masarap ka pa rin, babe. Pabulong na saad niya. Namura naman ako sa sinabi niya. Tumigil ka nga dyan. Pero excuse me po, Manang. Matagal ko nang alam at totoo yung sinasabi mo dahil kung hindi, hindi sana ako nahihirapan na maglakad ngayon. Confident pang sabi ko sa kanya. Isang malakas sa tawa ang pinakawalan niya. Kaya kinurot ko siya. Nakakahiya kasi sa mga taong nandoon. Manahimik ka nga, nakakahiya ka? Sabi ko. Hindi ito nagsalita at kunwari nag-zipper ng bibig niya. Nagmukhang cute naman siya doon. Total package na, cute at gwapo pa. Masaya kaming kumain at sobrang nabusog ako at nag-enjoy. Sabi niya first date daw namin kaya kumuha ko ng mga retrato namin. Hindi muna kami umuwi dahil naglalakad-lakad muna kami sa sidewalk malapit sa dagat. Good luck on your first day of school, babe. And remember, no boys. Paalala niya pa sa akin. Noted po, Manong. Sagot ko sa kanya. Pasado 10:00 na ng gabi kami nakauwi. Good night, babe. Lumalim ang halika namin. We need to stop now, babe. Baka hindi ka na talaga makalakad kapag hindi pa ako makapagpigil. Nahihirapang sabi pa nito sa akin. Good night, Manong. Malambing na sabi nito sa kanya. Hinalikan ko muna siya bago ako pumasok sa kwarto ko. Tumakbo pa ako dahil baka bigla na lang itong sumunod. Nakalak na din ang pinto para sigurado. Hindi ko maiwasan na hawakan ang kaliwang dibdib ko. Sobrang lakas kasi ng tibok ng puso ko. Sana nga lang hindi ka masaktan sa karupukan mo, Sabel. Kausap ko pa sa sarili ko. Karim's POV. I don't like the idea na babalik na lang si Karen sa buhay ko na parang walang nangyari sa nakaraan. Kahit bumalik pa siya, hindi na siya ang tinitibok ng puso ko. Kung hindi si Manang na lamang. Umalis kami ng dinner kahit hindi pa tapos dahil ayoko nang humaba pa ang pag-uusap. Alam ko hindi titigil si mommy sa katatanong sa akin. Sumasakit na ng mata ko na makita na nasa tabi ko si Manang at hindi ko kasalo sa hapagkainan. Mahal ko siya pero hindi ko pa kayang aminin sa kanya. Ang lahat ay dinaan ko sa halik at yakap ko. Good night, babe. Bulong ko sa hangin dahil mabilis itong pumasok sa loob ng kwarto niya. Gusto ko siyang hilahin para sana magkatabi kaming matulog, pero kailangan ko pang pigilan ang sarili ko dahil alam ko na hirap siyang maglakad dahil nga sa kagagawan ko. Shit, kumalma ka. Inis na kausap ko pa sa kaibigan ko sa ibaba. Wala na yatang ginagawa si Manang na hindi ako apektado eh. Shit. Mabilis akong pumunta sa banyo at tumapat sa cold shower. Ini-imagine ko ang magandang mukha ni Manang. Oh babe. Sigaw ko sa loob ng banyo. Ilang galaw pa at narinig ko na ang suktulan. Lagi ko tong ginagawa. At simula na makilala ko si Manang, naalala ko ngayon kapag nasa university kami at dinadalaw ako ng init ng katawan ko. Humiga ako sa kama ko para matulog na dahil maaga pa ang pasok ko bukas. Nakatulog ako dahil katabi ko ang panty ni Manang na tinago ko para hindi niya malaman.
Di ko inaasahan na darating ako sa ganitong punto ng buhay ko na magtatago ako ng panty ng isang babae. Shit, ang landi ko. Kausap ko sa sarili bago ako gapiin ng antok. Kinabukasan maaga akong gumising. Paglabas ko nasa kusina si Manang at nagluluto. Mabilis ako lumapit sa kanya para yakapin siya. Good morning, babe. Bulong ko sa tenga niya. Good morning, Manong. Saad din ito sa akin. Excited ka talaga sa first day of school? Tanong ko sa kanya. Super po, Manong. Nakangiting turan niya. Let's eat na. Pagaya ko pa sa kanya. Ngumiti ito at maganang kumain. Ako na naghugas ng pinagkainan namin. Tapos na ako maligo kaya naman magbibihis na lamang ako. Iba ang feeling ko ngayon. Mas excited ka sa una kong pagpasok sa university. Lumabas ito ng silid niya kahit na old style ng pananamit niya at litaw na rin ang kagandahan niya. Tara na, Manong. Sigaw niya sa akin. Pero walang effect sa akin. Siguro kay ibang tao, nasigawan ko na rin kaagad to. Hawak kaming lumabas sa kondo. Nagpaalam to hindi sasabay sa akin kaya pumayag na ako. Mas mainam na rin siguro yun para sa amin. Hindi po pwedeng padalos-dalos ako sa mga desisyon ko, lalo na pagdating sa kanya. Bye, Manong. Ingat ka sa pagmamaneho. Paalala niya sa akin. I will, babe. You too. Ingat sa biyahe and remember, no boys around. Paalala ko rin sa kanya. Ngumiti ito sa akin lalo na kapag paganda sa kanya. Kaya masaya akong pumasok ng kotse na makasakay na to sa bus. Nagbanaya ako papuntang university at pagdating ko doon, inayos ko muna ang sarili ko bago ko bumaba. Si Sabrina lang kahinaan ko kaya balik ulit ako sa pagiging seryoso. Pagbaba ko binati ko mga estudyante na nadaanan ko pero namapadan ako sa tabi ni babe ko parang gusto kong bumigay. Good morning, sir. Malambing ang paraan ng pagbati niya sa akin. Di ako sumagot at ilampasan lang siya habang pinapanatili ko seryoso ang ekspresyon ng mukha ko. Ang totoo ako magiging first professor nila. Pumasok ako ng faculty room at nagkaroon ng maikling meeting bago ko nag-proceed sa room ni Sabrina. Karim! Tawag sa akin ni Mel. Yes, Miss Cruz? Formal na tanong ko sa kanya. Namiss lang kita. Umalalis ka na kasi agad kagabi. Mahinang sabi nito. I'm already late in my class, Miss Cruz. Kung hindi naman importante, mamaya na tayo mag-usap. Ani ko sa kanya. Di ko na inintay magsalita ito dahil mabilis ko siyang iniwan sa hallway at pumasok na sa loob ng room ni Sabrina. Good morning, sir. Sabay-sabay nabati nila sa akin. Unang hinanap ng mata ko sa Sabrina. Naningkit agad ang mata ko na makita kung sinong katabi niya. Her childhood crush. If I'm not mistaken, his name is Joaquin. Mukhang may babagsak agad ako first semester pa lang. Bulong sa akin na isang bahagi ng utak ko. Good day, class. I am your Professor Karim Morales. I know some of you already knows kung gaano ko kahigpit. Hindi ako nadadaan sa iyak kaya much better if you listen carefully and study hard. First rule, no flirting in my class. Seryosong sabi ko habang diretsong tingin kay Sabrina na ngayon manghang nakatingin sa akin. Umpisa natin ang klase to sa pagpapakilala ng sarili ninyo. You! Turo ko kay babe na mabilis tumayo habang nakaturo ang daliri sa sarili niya. Ako po ba, sir? Tanong nito sa akin. Yes, miss. You can start now. Introduce yourself to your classmates. Seryosong sabi ko. Kahit sa loob ko gusto ko siyang lapitan. At dahil hindi ako nakatiis, lumapit ako sa kanya. Tatayo ko na lang ba dyan buong araw, miss? Mas sungit na saad ko dahil hindi ito nagsasalita. Go, Sabel. You can do it. Sabi sa kanya ng garapata. Sarap mong tirising bata ka. Ani ko sa isipan. Hello, classmates. Ako si Sabrina Di Makuha, 18 and I love dancing. Maiksing pakilala niya. Umupo ito. Ako naman nakikinig lang sa mga students ko habang nagpapakilala sila. The two of you, the door is open. Lumabas na kayo dahil ayoko sa mga kagaya ninyong hindi nakikinig sa klase ko. Ines na sabi ko pa dahil panay ang kalabit ng garapata sa pag-aari ko. Anong buhay kaya ang naghihintay kay Isabel ngayong nagsisimula na siyang pumasok sa university at prof pa niya si Karim? Ano ang gagawin ni Karim ngayong napapalibutan ng mga lalaki si Isabel? Araw-araw kayang may magsiselos? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.